Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at mga kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang analysis dito sa episode na to. This is something like about doon sa flying object sa opisina ng ating Vice Presidente na medyo nag-trending ang usapin na to dahil may binato daw ng laptop si Vice President Sara Duterte, yung isa sa kanyang mga abogado. But it was already denied, no? But pag-usapan muli natin kung ano magiging implikasyon nito at saka yung kanyang denial sa paggamit ng laptop, na kung saan sinabi niya na hindi daw siya marunong gumamit ng laptop at hindi niya ginagamit ito sa kanyang opisina. Yun ang magiging implication niyan, hindi siya marunong gumamit sa opisina ng laptop. So ito yung pinakabagong gadget review sa ating bansa. Pero hindi ito galing sa isang tech vlogger atong ating pag-uusapan ngayong ito. Ito ay galing sa mismong Office of the Vice President, no? Na kung saan sinabi niya na hindi siya marunong gumamit ng laptop. May lumabas kasing balita na sa gitna raw ng matinding tensyon at high blood sa mga hearing ay may isang laptop na lumipad at tumama sa isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pansin ko ang mukhang pinatutungkulan dito doon sa mga usap-usapan, pero wala namang kumpirmasyon na ang tinapahan ay yung isa sa kanyang mga abogado na dati niya ding abogado sa Department of Education, si Attorney Po Wabayan. So yung mahaba po. So yun ang lumalabas sa mga newsfeed ko sa social media, particularly sa Facebook. So ngayong episode na to, isipin natin ng isang eksena na para bang nandoon tayo, no, at seryoso nag-aaral ng depensa, no, para sa kaso ni Vice President Sara Duterte, tapos biglang may wireless transmission ng hardware diretso sa mukha mo. Hindi Bluetooth, hindi Wi-Fi, kundi physical impact. Pero ang mas naging viral dito ay yung hindi yung paghampas, kundi yung naging depensa po ni Vice President Sara Duterte. At ang sabi niya, hindi po ako marunong gumamit ng laptop, no? So paano ako maghahagis o maghahampas ng laptop sa abogado ko during one of the meetings that we had, no? So dito medyo nagkaroon to ng negative implication. Sa dinami-dami kasi ng pwedeng idahilan, ang pinili niya ay yung pang innocence card. Para itong kung magbibigay tayo ng ehemplo, para itong isang driver, no, jeepney driver na nahuling rumaragasa sa kalsada. Tapos nung pinara ng MMDA, ang naging depensa niya doon sa humuhuling MMDA ay, boss, hindi ako marunong mag-drive nakaupo lang ako dito, bigla umandar. So dito pag ganyan ang sitwasyon, mapapakamot ang MMDA, and in this case mapapakamot ang buong Pilipinas. Paano naging Vice Presidente at dating Department of Education Secretary itong tao na to, na takot o ignorante sa basic tool ng modernong mundo? Siguro alam niyo naman lahat, no? Lahat naman tayo alam naman natin na napaka-advanced na ng technology. Mismong bata, grade 1, no? Miski wala pang grade 1, alam nang gumamit ng mga basic tool ng modernong mundo. Ngayon nga itong laptop, no, sa modernong sistema, hindi na to palamuti sa katawan natin. Ito po ay isang necessity na, no? So himayin natin yung lohika dito sa kaso na to. Sa henerasyon ngayon, ang laptop ay hindi na luxury o panglaro lang ng Minecraft. Ito ay ang mismong puso, no, ng isang opisina. Lahat ng national budget, mga special orders at confidential reports ay digital na. Sa amin nga sa opisina, wala kang laptop tapos wala kang ding internet. Naku, patay kang bata ka. Paano ka mabubuhay sa loob ng opisina at paano mo patatakbuhin ang negosyo mo at opisina mo kung wala kang laptop? 'Di ba? So ganito yan kapag ang isang opisyal ay nagsabing, hindi ako marunong gumamit niyan,
may seryosong implikasyon yan sa kanyang trabaho. So, negatibo agad ang hampas niyan sa utak ng mga tao. Di ba? Dito lumalabas, no, na ang ating vice presidente ay masyadong dependent sa kanyang mga staff, no? 101% dependent sa kung ano lang ang i-print ng staff niya. Paano kung may fine print o maling numero na hindi naitama o naisama sa papel pero nandun sa Excel file? Ibig sabihin ba hindi niya na personal na nasusuri ang kabuuan ng kanyang pinipirmahan? Kaya pala na nagkaroon ng hearing sa Kongreso, ang daming tanong sa kanya na hindi niya masagot tungkol sa mga data, no? Yung mga fundamentals ng trabaho ng isang Vice Presidente at Secretary ng Department of Education. So dito, wag po nating kalimutan, no? Siya yung dating Secretary ng DepEd. Siya ang nag-utos na bigyan ng laptop sa mga guro at i-digitalize ang learning system. Paano mo itutulak ang digital literacy sa mga kabataan kung ang sarili mong keyboard ay itinuturing mong alien technology? Ibig sabihin, hindi mo kaibigan yung laptop, hindi mo kilala yung laptop mo, hindi ka kasi marunong gumamit yan. So para lang ma-justify mo na hindi ka ng bato ng laptop, sasabihin mo ang depensa mo, hindi nga ako marunong gumamit ng laptop, paano ako mambabato ng laptop? What an incompetent defense, di ba? Ayan, opinion lang po natin yan. Pwede nga nating ikumpara sa bombero yan eh. No, yung isang bombero na nagsabing hindi siya marunong humawak ng fire hose, no? Kaya kapag may sunog, ang ginagamit niya tabo at timba. Pwede ba namang tabo o timba yung gagamitin mo sa laki ng sunog na kinakaharap ng bansa? Hindi sapat ang manual na abilidad lang. So, parang ganun yan, no? Vice President, Secretary of Education in the past, hindi marunong gumamit ng laptop. Naku, paano mangyayari sa bansa natin kung ang isang leader ay katulad ng isang vice presidente na walang naiintindihan, no, sa laptop, sa paggamit ng laptop, no? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ito nakakatawang depensa. May seryosong legal na basihan tayo dito. Tingnan natin, paliwanag natin. Pasok ulit tayo dun sa madalas nating pag-usapan, yung Republic Act 6713. Ito po yung Code of Conduct sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang mga opisyal ay dapat may professionalism at excellence. Ang pag-amin na hindi ka marunong sa tool ng trabaho mo ay malapit na tinatawag na professional negligence. Sa akin nga, hindi lang professional negligence to eh. No? Incompetent na or incompetence na to eh. So dito, inaasahan ng taong bayan na ang ikalawang pinakamataas na opisyal ay may sapat na competence na higit pa sa basic computer skills. Pero hindi ko ma-imagine no, na ang isang vice presidente or secretary dati ng education hindi marunong gumamit ng gadget, ng computer, ng laptop. Parang parang nakakahiwaga, di ba? No? Ngayon, tingnan natin kung although dininay na to, kung paano kung totoo nga, kung mapapatunayan yung paghampas, no, ng laptop sa isang abogado ay pwedeng yang sabihin isang krimen, no? Naging instrument of the crime yung laptop. Sa ilalim po kasi ng Revised Penal Code, pananagutan mo anumang pinsalang idinulot mo, lalo na sa sarili mong subordinate, sa sarili mong abogado. Ang posisyon mo ay hindi lisensya para maging marahas o mag-feeling action star sa loob ng iyong opisina. Pero kung ako yung abogadong binato ng laptop, bukas malinis na yung desk ko doon sa loob ng opisina mo. Hindi mo na ako makikita, sa'yo na sweldo ko.
kahit di mo nabigay yan. Di ba? So, mahirap yun. Nandiyan dyan ng isang abogado para tumulong sa isang kliyente, no, na madepensahan ka pero babatuin ka ng laptop. Hindi maganda yon. Tapos dito, yung depensa mo na hindi marunong mag-laptop ay parang insufficient knowledge sa tungkulin. Paano kang naging Secretary of Education? Paano ka naging Vice Presidente kung di ka marunong humawak ng laptop? Pero sa politika, ang ignoransya ay hindi blessings. Ito ay isang malaking red flag. Kung di mo kayang i-navigate ang isang Windows laptop, paano mo pa kaya i-navigate, no? Paano mo mananavigate ang masalimuot na problema ng buong Pilipinas? Grabe. Paano ka magpapatakbo ng bansa kung ganyan ang pinapakita mong kaalaman na kulang para maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? So, kaya dito sa episode na to bilang pagtatapos ng ating lecture ngayong gabi, ang aral ay simpleng-simple lang. Sa serbisyo publiko, ang kailangan natin ay upgraded skills, hindi upgraded anger management issues. Grabe. Ano mo, nung nabasa ko yung balita kahapon, dapat kahapon ko pa to iba-vlog, kaya lamang medyo abala tayo. Kaya ngayon ko lang na ituloy ulit. At medyo napansin ko din yung vlog ni Attorney Claire Castro. Kaya na-recall ko, may vlog din pala akong ganito. Although iba yung content ko, iba naman yung content ni Attorney Claire Castro. So dito, wag nating tularan ang logic na ito. Kung ikaw ay isang leader na ayaw mag-aral, gumamit ng laptop, pero mahilig ka mag-delete ng budget at mag-shutdown ng mga mahihirap na tanong, huwag kang magtaka kung ang bayan ay biglang mag-control alt-delete sa tiwala nila sa iyo. I-delete ka niyan. Madidelete ang kanilang tiwala sa iyo. Biruin mo yan, napakasimpleng aralin tungkol sa laptop na even an elementary student can use it, no, competently. Pero ikaw, Vice President, Secretary of Education, sasabihin mo hindi mo alam gumamit niyan. Ang laptop po ay ginagamit para sa data, hindi para gawing dahas. Mas mabuti pa na tawagin kang analog, no, sa gitna ng digital world kaysa tawagin kang error 404. Yung alam ng lahat na nandoon ang posisyon mo pero hindi naman mahanap kung nasaan ang silbi at talino mo. Alam niyo po, ang pinuno, ang tunay na pinuno ay dapat parang search engine yan. Di ba? Alam niyo pa yung search engine, di ba? Alam niyo naman yan. Lahat naman tayo nakakaintindi gumamit ng Google, ng internet, no? So, ang tunay na pinuno ay dapat marunong, no, gumamit ng search engine, no? Mabilis sumagot, laging may resibo, at hindi naghahang kapag tinatanong tungkol sa bilyong-bilyong pondo na nawawala. Mag-aral tayo mag-type para hindi kailangang manakit, no? Dahil ang laptop ay pwedeng palitan o kaya ay i-repair. Pero ang nasirang reputasyon dahil sa kapabayaan, kahit anong undo or backspace mo dyan ang gawin mo, hindi na mababalik sa dati. Sira ka na sa taong bayan. Nawawala unti-unti ang trust, no, or yung tiwala at kumpiyansa sa iyo ng taong bayan ay naglalaho. So ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, nagpapaalalang mas mabuti ng low battery or lowbat ang gadget natin kaysa low IQ ang diskarte sa pamumuno. Hanggang sa susunod na system update ng ating bayan. Marami pong salamat at huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, no? At mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Attorney Bueno, The Law and Beyond.